Amen. Sa kapagpalang umaga po sa lahat ng mga inibig, minahal ng Diyos sa Jesus My Life. Muli po palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sa umaga ito po, tanong po natin, magpapasalamat po tayo sa Diyos. Amen. Ito po ang araw na pupurihin natin ang Panginoong Diyos na mabuti na may-ari ng ating buhay. Amen. Amen. Yung pinapagawa ng Diyos, ang sabi po sa Matthew 10:32-33, kung hindi po ako nagkakamali na ikakahiya daw niya po tayo sa Ama kung ikakahiya po natin siya sa lahat ng tao. Amen? Kaya po wala po tayong magagawa, wag natin po siya ikahiya. Amen? Wag po tayong mahihiya, tumayo sa harapan. Amen? So pinauna ko na po yan sa inyo. Dito po ako sa unang Korinto 15:57. Ang sabi po dito, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat po sa pagkabasa ng kanyang salita. Amen. Natunay po na lagi po natin pasalamatan ang Diyos na nagbibigay po sa atin ng tagumpay. Amen. Ano po ba ang napagtagumpayan natin sa ating buhay? Marami po tayong napagtagumpayan. Amen. Napagtagumpayan po natin ang kasalanan. Napagtagumpayan po natin ang lahat ng bagay. Kabigatan, pagsubok. Amen. Amen. Lahat po ng yan ay napagtagumpayan po natin. At hindi lamang po ang mga napagtagumpayan, kundi po ang mga kabutihan po ng Diyos na ibinigay po sa atin sa araw-araw po nating buhay. Amen. Kayo po ang nakakaalam niyan kung ano pong binigay sa inyo ng Diyos, na katagumpayan, kabutihan, lahat po ng mabubuting bagay na ibinigay po ng Diyos sa ating buhay ay atin pong ipagpasalamat sa Kanya. Mauna po, tumayo na lang po. Amen. Purihin po ang Diyos sa buhay, Mr. Annabel. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay sa ating buhay. Mapagpalang po umaga sa ating lahat. Pinapasalamat ko lang po kay Lord sa buong isang linggo na kalakasan sa pamilya ko, tsaka yung biyayang binigay niya sa akin. Tsaka pinapasalamat ko po kay Lord. Dapat ho, hindi po ako magsisimba ngayon. Pero hindi po nanalo si Satanas. Kasi ho, magdamag po ako walang tulog. Hanggang ngayon wala pa po akong tulog. Umandar po yung sakit ko na hindi nakakatulog sa buong isang linggo, hindi pa ako nakakatulog. Kanina ho nagplano na si Satanas sa buhay ko. Hindi ako magcha-charge kasi may pasok ako mamayang tanghali. Kailangan ko matulog. Kailangan ko itulog. Kaya nakaiklip po ako. Buti naman, si Reyna hindi pa po nakaalis. Ginising niya ako, may nakasalan pa pala akong pagkain nila. Kaya niya ako ginising. Kaya nung pagising ko, sabi ko, hindi mananalo si Satanas. Kailangan ko nang bumangon. Kailangan ko nang magbihis. Kaya ang aga ko po kanina, doon po ako nag-aalmusal kay Pipay. Kaya sa sobrang aga ko, hindi siya nanalo sa buhay ko. Kaya yun ang pinapasalamat ko kay Lord na kahit wala akong tulog, nandito ako. Amen. Kaya sabi nga nila, papasok ka nga mamayang tanghali tapos hindi ka magcha-charge. Charge muna bago pasok. Kaya yun po pinapasalamat ko at saka batayin ko lang po si Pastora ng belated happy birthday. At saka thank you kay Lord sa buhay niya na ang pinapasalamat ko kay Pastora na nakilala niya ang pamilya Ugaya. Amen. Dahil po sa kay Lord na ginamit siya, nagbago po ang Ugaya. Noon na magulong Ugaya, ngayon tahimik na Ugaya. Dahil po pinapasalamat ko kay Pastora na hindi po siya ni Lord na baguhin yung pamilya ng asawa ko dahil marami pong nakakaalam sa buhay namin noon. Maraming shooting. Yung sinasabi ni Transani, totoo po yun. Sa mag-asawa na madalas po silang nag-aaway, umaakyat pa sila ng bubong, naghahabulan ng itak. So salamat kay Lord na binago po niya lahat. Isa na lang po ang pinagpe-pray namin na naging isang Ugaya na sana hipuin din siya ni Lord na madala po siya dito para tuloy-tuloy na po ang buo ng Ugaya. Yun lang po. Salamat kay Lord. Amen. Sabi nga po sa Korinto, di ba, na pag nasa tugpo tayo sa Panginoon, papalitan daw po yung ating
dating buhay yung dating nating buhay ay papalitan daw po ng bagong buhay. Hindi po. Amen. Papalitan po ng bago ang buhay natin pag nasa kay Kristo na po tayo. Amen. So purihin po ang Diyos sa buhay ni Annabel na talaga po naman na nangunguna po sa kanya ang Matthew 6:33. Amen. Dahil po nasa Jesus My Life, pinamumuhay po natin yan. Ang Matthew 6:33, unahin po natin lagi ang kalooban, ang kaharian ng Diyos. Amen. At ang lahat ng bagay ay kanya pong isusunod. Ang kasunod po ng Matthew 6:33 is 34. Bahala na po ang bukas, mag-alala sa kanyang sarili. Amen. Purihin po ang Panginoong Diyos. Sino pa po? Si Mami Lolit po muna, Sister Lisa. Pagbubuhan natin si Mami Lolit. Purihin po ang Diyos sa buhay ng Mami Lolit. Sa Diyos po ang papuri. Pagpalang umaga po. Pagpapasalamat ko lang po ang nagdaang araw at linggo sa buhay ko na binibigay ni Lord lahat ng mga kahilingan na dinasal ko. Kasi po, nung nakaraang linggo na minsan na lumalo ako, bigla akong sumakit yung sikmura. Dahil po kay Sister Annabel, binigyan niya po ako ng pag-first aid. Awa ng Diyos naman inang pa. Pero lagi kong pinagpapasalamat po yung mga kabigatan na dumarating sa buhay ko. Pero dahil kay Lord, binibigyan niya po ako ng kalakasan, binibigyan niya po ako ng katatagan sa buhay na lumaban. Kahit na ang buong paligid ko sa amin ay puro unbeliever. Lahat po ng bisyo nasa kanila, lahat po ng mga mali nagagawa nila. Pero dahil po kay Lord, nalalakas po niya ang kalooban ko. Amen. Dahil lagi kong naalala ang sabi ng pastora na kaya natin to lumaban tayo, labanan natin si Satanas. Pero thank you Lord, dahil sa Kanya, laging malakas ang kalooban. Amen. Purihin po ang Diyos na buhay. Totoo po na. No. Pagka tayo po sumunod na sa Diyos, hindi po papayag sa Satanas. Amen. Alam naman po natin sa 1 Peter 5:8 na lagi po siyang nakaambang, na lagi po siyang nag-aabang na masisila. Amen. Para siyang leon na lagi talagang nag-aabang na meron siyang masira, meron siyang yung bang hadlangan ka. Amen. Totoo po yan na sa Matthew 26 naman, 41. Sabi po dito, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu yung nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Amen? Totoo naman po na lagi po natin hingin sa Diyos, na lagi po natin, sabi naman, di ba sabi po dun sa verse na binasa ko na magtatagumpay po tayo sa tulong ng Diyos. Lagi lang po tayo talaga humingi ng tulong sa Panginoon. Amen po? Dahil po ang katagumpayan ay lagi po nasa Diyos lagi. Amen? So, meron, sige, Sister Lisa. Amen. Last na lang po sa Sister Lisa, or sige po. Mapagpalang umaga po sa ating lahat at sa Diyos na buhay. Tunay nga po ang Diyos ay mabuti. Lalo po pag inuna natin siya sa ating buhay. Dahil yun po ang aking nararanasan. Namin pong mag-asawa. Yun daw po, di ba, pag sa church, pag nag-church po tayo, di ba, ang araw ng linggo ay para po sa Diyos. Yun po, pag talaga po pala talagang inuna natin si Jesus, talaga pong isusunod niya yung lahat ng ating pangangailangan. Talaga po ang araw ng bukas ay huwag nating alalahanin. Basta yung bukas, yung bahala po mag-alala sa Kanya. Basta sa ngayon, makontento tayo kay Jesus. Thank you sa Panginoong Diyos. Amen. Purihin po. Yes, talaga, ang buhay po talaga ng tao ay pag nakalaging kay Kristo, may pagbabago. Amen. At laging close. Amen. Wala po talaga yung mabalisaka, di ba? Dahil, di po ba, sa Pilipos 4:6, alam naman na po natin lahat ng bagay. Amen. Lahat ng bagay ay hingin po natin ng panalangin na may pasasalamat. Dahil po nasa Diyos po ang lahat. Amen. Meron pa po ba sa girls? Only one, Ate Rinabel. Last na po siya, girls. Tapos po tayo sa boys. Yun po, pinagpapasalamat ko lang po yung answered prayer na binigay ng Diyos sa katagumpayan po ng interview ko sa work immersion. Naghihintay na lang po ako ng schedule ng batch ko po para makapag-work immersion po sa Hapchan.
Malolos. Yun po, nagpapasalamat po ako sa pagsama ng Diyos sa interview ko. Tapos isa pa po yung sa unexpected grades ko po kasi kung wala po ang Diyos na pagsama sa pag-aaral ko, hindi ko po talaga alam kung ano po yung grades na mangyayari sa card ko. Yan po, siguro sobrang baba. Pero hindi naman po ganun kataas. Pero nagpapasalamat po ako sa Diyos na buhay. Yun lang po. Amen. Praise po ang Diyos. Answered prayer, no? So, delight yourself in the Lord. Awit 37 verse 4. Di ko po makalimutan ang verse na yan dahil yan po talaga yung binigay ni Pastora. Nasa Biblia ko pa hanggang ngayon. Na kahit saan po ako ay dala-dala ko po yun. Delight yourself in the Lord and He give you the desires of your heart. Amen. Pray ng Diyos. So, unahin na po natin si Kuya Tonton. Baka makalimutan ko. Pray ng Diyos sa buhay niya. Aaral ako. Minta. Papa, dalaman na magtapa. At yung mo pa, ang oli, na magsiyo. Todola, birthday, mikita, naman lumamog. Ito po. Amen. Si Lord lang po at siya ang nakakalam ng mga translation. Amen. Pinagpala naman po siya kasi po kahit na ganyan siya ay nakakilala po siya sa Panginoon. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Sino po sa boys? Ang maunang magpasalamat sa Diyos. Sige po, Daddy Jose. God is good. Mabuti ang Diyos. Ako'y nagpapasalamat dahil 2 buwan na panalangin ko. Kung katabi ng bahay namin yung lupa ay nabili na. So sa Lunes, magkakabayan. Nasasalamat sa Diyos dahil 2 buwan na kailangan mabili yung katabi ng lupa na yun. So ang nakabili taga Intercity. So siguro may 1 milyon doon. No more sintuhan lang naman. So salamat sa Panginoon. Amen. Purihin po ang Diyos. Totoo na tunay ang Diyos na nagbibigay. Amen. Sabi niya sa Jeremiah 33 verse 3 na manalangin ka. Amen. Yun po yung ating calling, yung ating pong telepono kay Lord. Amen. Lagi daw po tayo manalangin at kanya po tayong tutugunin ang lahat ng bagay. Kamang-kamang bagay ay kanya po ipaparanas. Amen. Kaya po yan po kahit 2 buwan na, pinag-pray niya. O, di ba? Manalangin lang po tayo lagi. Amen. Lagi po nandun ang pananalangin habang ating pong hinihintay ang ating mga hinihiling sa Diyos. Amen. Purihin po ang Diyos. Meron pa po. Amen. Purihin po ang Diyos sa buhay ng Diyos. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon ng mga katulad ninyo. Ando doon ito mga kapatid sa R&B. Isang malaking testimony sa akin na isang sabi ng Bible na from darkness to light daw. Ang totoo ang naging buhay ko noon napakadilim. Siguro isa ako sa mga taong hindi i-desire na makasama ng mga tao. Pero ang isang pasalamat ko sa Diyos, kahit hindi ko pa siya nakikilala noon, gumamit siya ng mga instrumento para mailagay ako sa isang lugar para doon ka linisin, doon ka paguhin. Isang pinagpapasalamat ko sa Diyos, hindi lamang yung buhay ang nabago, pati yung pagsasalita. Dati po akong talagang ayaw sa akin ng pamilya ko eh. Pero ngayon po, yung pamilya ko, ayaw na akong paalisin. Yung pamilya ko na mga kapatid ko ang nagsasabing layuan ako, sila na yung nagsasabi na, John, pwede ba akong sumama sa'yo? Nagkataon lang ngayon, hindi kayo magkakasama kasi sa iba-iba akong bahay natutulog. Umiikot ako, sinasamantala ko lang yung pagkakataon na nakabalik ako dito sa Negros para mabisita ko yung mga kamag-anak ko. Saka isa pa sa mga desire ko ng pagbalik ko dito na ipinapasalamat ko sa Diyos. Itong lugar na to at itong mga tao na to na dati pintasero ako eh. Unang tayo ko sa harapan, tingin ko ba? Sabi nga, pag madilim isip mo,
madilim din tingin mo sa iba. Pag pangit isip mo, pangit din tingin mo sa iba. So, ito yung binago ng Diyos, kaya tingin ko dito mga malulhating mga mukha ang nakakita. Sa pinagpapasalamat ko sa inyo, mga kapatid dito sa RMB, huwag kayong hihiwalay dun sa taong ginamit ng Diyos para maitanim kayo. Matanim ang salita ng Diyos sa inyo, huwag kayong hihiwalay sa ganun. Kasi hindi naman ibig sabihin na siya yung nagtanim sa inyo, hindi na siya nangangailangan sa inyo. Kung sakaling maramdaman ninyo na tumutubo na kayo naman magbalik sa Diyos sa magitan ng pag-comfort din. Tao rin yung nagtanim sa inyo eh. Tao din yung pastora natin. Ibalik nyo rin sa Diyos kung ano yung tinanggap nyo sa magitan niya. So, isa sa mga pinagpapasalamat ko sa inyo mga kapatid dito sa RMB na sabi ng Bible na, your labor in the Lord is not in vain. May mga pagkakataon lang sa buhay natin na parang relax lang ang lahat. Tapos biglang diyan darating yung kaguluhan. Pero tingnan nyo, sabi ng Bible na kung kailan ako mahina, doon mas lalong nahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Try nyo na hindi kayo ang manguna sa panahon na kayo nanghihina. Try nyo na ang Diyos na nakilala ninyo nung panahon na kayo mahina hanggang sa lumakas. Ang siyang manguna sa buhay ninyo. Makikita nyo yung totoong pagpapasalamat sa Diyos, hindi lamang yung mga bagay na ipinagpapasalamat nyo ngayon sa araw-araw, kundi yung tunay na kapangyarihan ng buhay na Diyos. So ang lahat ng yan na hindi ko na kayang isa-isahin pa, dahil nanginginig na, hindi ko na kayang isa-isahin pa. Ang Diyos sa pamagitan ng inyong pastora, ng ating pastora, ng lingkod ng Diyos, ang siya na lamang magpapatuloy ng kung ano ba yung mga dapat yung i-testimony, yun din na magiging testimony nyo sa buhay nyo. Huwag kayong humiwalay sa kung sinong ginamit ng Diyos para sa inyo. Ibalik nyo rin sa Diyos yung mga tanggap nyo sa Diyos mula sa kanyang lingkod. Magmahalan tayong lahat. Salamat po sa inyo. Amen. Diyos, ito po talaga yan. Nung panahon ni Brad Jun, nagdidilim pa po ang aming mga buhay. Amen. Na lagi po namin nang hiniling sa Lord, nabigyan din po kami ng maayos. Amen. Yung maayos kami sa harapan ng Diyos. Pero salamat sa Panginoon dahil yun po ay binigay. At yung ibig pong sabihin ni Brad John na talagang lagi daw po tayong nakatabi sa ating pastora. Amen. Punong kahoy na nakatabi sa batisan ay laging sariwa. Amen. Hindi po ito natutuyo. Sabi nga po ng pastora natin, lagi pong blooming. Amen. Totoo naman po yung mga nakatabi sa ating pastor ay wala naman pong nanunuyot, kundi puro nagniningning. Amen. Purihin po ang Diyos ng buhay. Amen. Isa na lang po. Sige po, Brad Michael. Purihin ang Diyos sa buhay ng Brad Michael. Amen. Mapagpalang araw po sa lahat sa atin. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa Diyos sa patuloy na kabutihan niya po sa aking buhay, sa aking pamilya, sa kabila ng napakaraming pangyayari. Patuloy po na kalmado ang lahat. Amen. At yun po'y lubos kong pinagpapasalamat sa Kanya. Gayun din ang kalakasan sa trabaho, pag-iingat niyo sa akin, sa mga kumapunta, mapadpad. Alam ko po yung pagsama ng Diyos ay nariyan. Ang katugunan niya po sa mga panalangin, yun po, sobra po pong pinagpapasalamat. Amen. Sa worship team po, ayan, meron na naman pong bagong gitara. Lubos ko po yung pinagpapasalamat po. Ang patuloy na pagtugon ng Diyos sa Jesus is My Life Forever Christian Ministry. At yun po ay lubos ko po talagang ikinagagalak, no? At ipinagmamalaki ang Diyos sa bahay panambahang ito. At yun po, sa Diyos po ang kapurihan sa lahat ng bagay po sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Sabi naman po sa unang Pedro 5:7 na ilagaw po natin sa Kanya ang ating alalahanin. Amen. Dahil siya po ay nagmamalasakit sa atin. Amen. Purihin po ang Panginoon. Yun lamang po. Doon na lang po nagtatapos ang ating pasasalamat. At nais ko din po idugtong ang aking pasasalamat sa Diyos na buhay. Dahil sa araw-araw kong buhay, sa aking pagtatrabaho, alam naman po natin na mahirap po sa labas. Mahirap po makipagbaka. Mahirap yung
yung emosyon, yung katawan natin, amen. Pero salamat sa Diyos sa kalakasan, pag-iingat, amen. Higit sa lahat po, yung mga tao po na nakakasama ko na mababait po, amen. Talagang purihin ang Diyos na buhay dahil hindi po nila nakakalimutan mag-love gift. Amen. Every time na utusan po ako, meron po silang love gift. Amen. Purihin po ang Diyos dahil isa din naman po yan sa dala sa panalangin ng ating pastora. Amen. Na pagpapalain po yung kanyang sambahayan. Amen. Pagpapalain po yan ang kanyang mga, amen. Basta alam ko po na pinapanalangin niya po tayo. Amen. Purihin po ang Panginoon dahil nandun po yung mga pagpapala, himala. Amen. Hindi po nagkukulang ang Diyos. Lagi pong sapat ang kanyang biyaya sa araw-araw. Yun lamang po.